inapit mo ba? Paano mo naging alaga itong mga pusang 'to? Ano sila, may pusa kami dati na pusang kalye lang siya, stray lang siya. Eh, parang yung kuya ko, pumasok lang yung pusa ngayon dito tapos hinawakan niya. Tapos nung yun na, bigla na lang namin siya naging alaga. Tapos yung mga pusa like katulad nito, yan mga apo at anak na siya ng pusa ngayon. Eh, yung pusa niya namatay na matagal na. Paano yung usual routine mo kasama itong mga alaga mong pusa? Wala naman masyadong yung pinaka-routine. Pag nandito ako sa bahay, tas walang ibang tao dito, nandito sila, sa katabi ko sila pag may ginagawa ko or ganyan. Tapos sila, papakainin ko na sila. Tapos, ano ba? Kainin ko lang. Dali. Minsan nakuha ko sila every once in a while. Madami kasi sila. Kaya kung ano lang yung magawa, pag sila. Ano yung sa tingin mo yung mga changes na nakita mo sa mga pusang ito ever since na naiampon mo sila at naalagaan? Siguro na yung ugali. Meron akong pusa na si Tiger. Dito siya lumaki. Kaya lang nawala siya for a while. Tapos nakita huli siya. Yung ugali niya talaga ibang-iba kasi parang pusang kalye uli siya eh. So, sinusubukan niya magnakaw, sinusubukan niyang pero ang nakakatawa doon, nung nagtagal na nasari na uli siya, ayun na uli siya, bumait na uli siya, tapos malambing na uli siya. Katulad na uli siya nung dati bago siya nawala. Ganun, parang pag mas matagal mo silang inalagaan, mas nagiging malambing sila sa'yo na hindi mo na kailangan yung hawak-hawakan sila lagi, sila na inalapit sa'yo. Tapos, pag tinatawag mo sila, lalapit sila sa ilalata. Alam pa sila, pag alam nila yung kakain na sila. Meron ka bang isa sa kanila na favorite mo? Si Chumuske, yung nanay nito. Siya yung parang isa sa mga pinakamalaking pusa dito. Ewan ko, mabait kasi siya sa akin noon eh. Tapos nagpapayakap siya sa akin. Ayun. Ano yung mga challenges naman or doubts na encounter mo since you started adopting them? And paano mo sila na-overcome? Lagi nilang pinuputas yung basura namin. Lagi nilang pinuputas yung basura namin. Kaya nakakainis yun kasi parang minsan makalat din nasa labas. Kasi stray nga sila, di ba? Parang kahit pinapakain ba namin sila or yung pagkain nila is cat food, hindi pa din nawawala yung instinct nila na mag-hunt or mag-scavenge sa pagkain. So yun, nakakainis yung minsan na dadating ako ng bahay, lalo pag ako lang yung nandito like kuya ko na itas yung basurahan kasi parang talaga yung mga perspective pa ng mga pusa. Hindi na ibang pusa, talaga lang po pusa na lang namin yung gumagawa. Ayun, ganun lang. Paano mo naman na-develop or na-gain yung trust nila sa'yo nung nasimulan mo silang alagaan or amutin? Hindi ko din alam. Pero parang siguro masasabi ko na lang pag may nakikita akong pusang iba. Parang siguro yung kalma pag yung nalapitan mo sila. Tapos parang re-respect mo yung space nila. Ganun yung ginagawa ko dito sa mga pusa na to eh. Ngayon kasi sila nalapit sila sa akin. Pero hindi ko naman alam yun na ganun yung dati. Kung sila anong inaalagaan ko sila. Natutunan ko na lang yun yung pag may iba akong pusa yung gustong hawakan or makita sa daan or gustong pakainit. Paano mo naman na ma-manage yung health and well-being ng mga alaga mong pusa? Ayun, pero pakain namin sila ng ayos. As much as possible yung pagkain nila is yung malinis. Ayoko nung yung pinapakain sila ng tira. Gusto ko yung pagkain nila is kung katulad din sa aso namin si Dollar na yung chicken lang, tapos yung cat food lang talaga. Kasi ayun nga, madami nga sila, so hindi namin sila basta-basta yung napapakunahan. Kaya hanggat maaari, pinapakain namin sa malinis lang talaga. Talagang hindi walang tira, hindi mapanis. Yung cat food, ganyan. Tapos yun. Ano naman yung last message mo sa anyone who wanted to adopt stray cats? Talaga,
huwag niya silang papunahin. Parang ang dark doon. Hindi, ibig sabihin, parang make sure na na pag mag-adapt kayo ng stray cat is ipapakapon nyo sila para yung sila na lang yung aalagaan, hindi nyo sa kalagang babi. Para hindi na mararanasan ng parang madaming bahipusa na yung nakakalat sa sa daan na ganyan. At least, yung isang pusa lang yun lang yung mamahalin nyo talaga. Hindi naman kasi lahat yung kaya na yung mag-alaga ng madami. Pero kung gusto nyo, kayo ka lang. Pero yun nga, pakapon nyo sila, tapos kung kaya nila lang bigyan ng bakuna. Ganon. Ano pong pumapasok sa isip nyo pag nakakita po kayo ng mga pusa dito sa tabi-tabi na wala pong nakakain, wala pong nararamdaman na pagmamahal, wala pong matirhan? Sa totoo lang, naawa ako kasi walang may nag-aalaga sa kanila. Kumbaga, kalabi-labi lang sila. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain, kaya nakakaawa. Ayun nga yung mga pag-alagala dito, pinapakain namin. Kaya malapit kasi ako sa pusa. Sa trabaho ko, meron din akong alaga doon hanggang lumaki na. Kahit saan ako pumunta, mapalipat na ako ng trabaho. Mayroong pusa na lagi kong pinapakain. Kaya naawa ko sa kanila. Actually, pagka mayroon ako nakita ng mga bibig pusa na sa gitna ng kalsada, humihinto ako sa pagdadrive. Kukunin ko lang siya. Saka itabi para safe lang siya. Kaso kung dadalhin ko naman lahat, wala naman na akong sapat na kakayanan na alagaan sila. Actually, nung nilikha tayo ng Diyos, ay bagamat special tayo, pero special din ng mga yun kasi sinabi ng Bible na magkaroon ng dominion sa mga yan. Sabihin, yung care na maipakita natin sa kanila kung paano tayo mag-care sa atin. Yung care na kahit sila lang dyan, hindi kailangan sipain, hindi kailangan saktan, kung ano naman ginagawa sa atin. Pero isa sa mga bagay for me to be able na makatulong din sa kanila para mais yung kalungkutan na nararamdaman ko is to give them food. Lalo na yung mga pusa na talagang ultimo diaper kinakain. Kasi wala na makain. Yung buto na para sa aso kinain na kasi wala naman siyang makain. Pero if ikaw talaga yung tao na bibigyan mo ng appreciation yung likha ng Diyos, makikita mo na kailangan mo silang alaga. Yan, nakakaawa. Siyempre, pagka meron kang pagkain, pwedeng teach. When I see them, I most likely gusto ko din sila i-adopt. And like, I wish na makatulog din. Ano po sa tingin nyo ang dapat gawin ng mga kabataan para po ma-take action po at ma-limit po yun yung pag-gana-gana po ng mga kabataan? Pagka mga ganyan, pwede yan natin sa kasi para sa kapaligiran ba, pag-alagalang mga kayo. I like, mga like, nagtitake care walang mga pets. I hope na like, sana po maka-experience sila ng different reasons to like take care of the pets and like, mabawasan po yung mga stray cats na.